Palit ulo ang kondisyon ng multi-ISIS bago palayain ang bihag na pari. Ikwento naman ng ilang nasagip na bihag kung paanong ilan sa kanila ang pinilit na maging Muslim at magpakasal sa terorista. Saksi si Chino Gaston. Nakapanlulumo ang kwentong bitbit ng 7 bihag ng multi-ISIS na na-rescue kahapon sa tulong ng mga emisaryo ng MILF. Sabi ng hostages, ang ilang babaeng binihag, pinilit daw i-convert sa Islam at ikasal sa mga Maute at Abu Sayyaf. Female hostages were forced to marry the Maute local terrorist group. So they are being forced for sex slave. There is no representation of Islam whatsoever with how the local, the Maute group and the Abu Sayyaf are treating the hostages. Sa pilitan din daw pinagdadala ng armas sa mga sibilyan at inuutusang paputukan ang mga papalapit na sundalo. Sila rin daw ang pinagnanakaw ng mga pagkain, pera at alahas sa mga bahay. Ayon sa kanila, buhay pa ang binihag ding si Father Chito Suganob. Payag daw ang magkapatid na Abdullah at Madi Maute na palayain ng pari ayon sa ilang source na kasama sa pulong ng Maranao religious leaders at ng mga Maute nitong linggo noong humanitarian pause para sa Idil Fitir. Pero kapalit nito ang pagpapalaya sa ama't ina ng mga Maute pati ang iba pang mga kaanak nila na naaresto ng gobyerno. Git ng Malacanang, wala nitong basbas ang pulong at hindi makikipagnegosasyon ang gobyerno. The gravity of terrorists and their supporters' offense is immense, and they must all be held accountable for all their actions. Prisoner swap ba yan? Ang dating yan sa lahat. Pag-usapan pa yan dahil I just learned about it, and this will have to be decided together with the military, with the private sector, with those who are helping us there, and of course with the go signal of the President. Mula sa Marawi City, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.